Okay, so meron akong sasagutin na comment galing doon sa community ko sa kabila. So kung gusto niyo rin makita yung mga content na ginagawa ko doon, punta lang kayo sa aking bio, tapos makikita niyo yung nagsisimula sa Y. Alam niyo na yan kasi baka maban tayo dito sa TikTok, sayang ang affiliate. Anyway, sabi dito, hello ma'am, payag po ba sila bayaran kahit yung 3 months mispayment or nire-require talaga na bayaran yung 735,000? Tapos may nag-comment pa isa. Sabi naman niya, paano po ginawa nyo? Ganyan din po sabi sa akin. Need na i-full payment yung balance. Tapos dito pa, ano pa yan? Parang, ano po nangyari doon sa inyo? Yan. So, meron kasi akong content about sa aking housing loan. So, nagkaroon kasi ako ng final demand noon. Last year kasi siyempre, alam niyo naman, kinakapos tayo lagi, ganyan, taghirap moment, tas panay resign pa ako, ganyan. So, hindi ko na-maintain na mabayaran yung aking amortization. Tapos, nagkaroon pa ng nawalan ng work, ganyan. So, nagsimula yun ng pandemic. So, doon nagkaroon na ako ng struggle na magbayad, ganyan. So, yung history, daldal ko. So, gusto nyo makakita kung paano nga yung ibang content ko pa, nandoon na yun, hindi ko na yung di-discuss dito. So, ito yung i-discuss natin yung question nila. So, sabi niya nga, kung paano daw yun nangyari, kasi 3 months yung mispayment nila, pero nire-require na bayaran ni Pag-ibig na buo na bigla. Kaya, ang daming nai-stress niyan kasi marami talagang nangarap na magkaroon ng bahay. Tapos, pagkaroon ka mispayment, papadalan ka ng letter, supena na kukunin na yung bahay mo, palalayasin ka na dun sa property, ganyan. So, ginagawa naman talaga yun ng mga collector, yung mga law firm, diba? Ginagawa nila yun para masingil ka lang. Pero, that time, kapag kakagaya ko talaga na, alam mo yun, napaka-innocent ng mind natin, ganyan, hindi tayo manunuba, hindi tayo namumudol, what you call this, mga ganyan, yung takot tayo sa utang, takot tayo sa mga bagay-bagay, ganyan. Kasi nag-cry ako noon. Kaya dami nakarelate sa akin. Gala ko din dati noon, ako lang. Kaya sabi ko, wala akong makita sa ganyan, YouTube, ganyan. So, ako, yung content ko, sinishare ko lang itong nararamdaman ko. Kasi ako, hanggang ngayon, meron pa rin naman akong mga pending. Parang, minsan 2 months, minsan 1 month, ganyan. As long as na wag ka mo na lang ilalampas ng 3 months, hindi na ulit magpapadala ng letter sa'yo si Pag-ibig or yung law firm niya. Kasi parang pag may delay, mas nagihigpit na sila pagdating sa mga housing loan. Pag delay ka na, ganyan, parang nagihigpit na sila, ganun. Pero, diba, di naman natin yan kinuha nang hindi tayo dumaan sa approval. So, kung kinuha natin yan, na-approve tayo, na may may kakayahan ka na magbayad or may capacity ka na magbigay ng ganong amortization or ganong amount. Ngayon, kung nag-failed ka, may nangyari, may something na nangyari. Ngayon kasi, syempre, parang siguro, in my opinion, hindi ako related sa any government na yan. The whole, yung share ko lang ba is about my experience. Yun lang yung sinishare ko. Ngayon, syempre, di ba, kailangan din ng mga, syempre, pag may loan ka, di ba, kailangan mo naman talagang bayaran yun, hindi mo naman kailangan takasan, di ba? So, minsan kasi, may mga iilan na hindi ko naman sinasabi na lahat tayong Pilipino, ganun, may mga iilan na hindi talaga na nagbabayad, tapos medyo, niangkin na yung property kasi nabayaran na nila yun, sa kanila na nakapangalan. So, ayaw na talaga magbayad. Kumbaga, gusto na nila i-squat yung property nila, ganyan. Kaya, tayo na medyo takot-takot tayo sa mga nangyayari, talagang kinakabahan tayo, na-stress tayo kasi pinagpaguran mo to, diba? Tapos biglang palalayasin ka kasi doon na kayang bayaran. Yung mga ganong eksena, diba? So, mahirap talaga. Kaya sa mga kagaya kong may housing loan, hindi nga sapat na isa lang yung source of income natin. Kaya ako gumaganto-ganto, kaya ako nagbebenta online. Kasi marami akong utang. Hindi ako nagaganto-ganto tapos mayaman na bigla, sumakses ka na kagad sa buhay. Walang ganun, walang overnight na ganun na pagyaman. Ewan ko lang kung gagawa ka ng illegal. Diba? Pero, yung comment nila, nakita ko kasi yung worry, ganyan na, anxious na, na-stress na,
ikalma nyo po kasi hindi naman po agad palalayasin kayo ni Pag-ibig pag hindi kayo nakabayad. Meron pa nga po mga 11 months na hindi pa nakabayad. Tapos, parang sa madaling sabi, parang for what you call this, foreclosure na yung property nila, ganyan. So, inantay na lang nila na palayasin sila doon, which is hindi naman po nagpapalayas si Pag-ibig. Si Pag-ibig po talaga, di siya nagpapalayas. Nililinaw ko po, inuulit-ulit ko, si Pag-ibig po, hindi po siya nagpapalayas. Kasi meron po dibang tinatawag ng mga acquire asset. Kaya ako po nasabi kasi bahay ko po acquire asset. Ngayon, pagka nag-check ka sa acquire asset, ang dami pong property doon na for sale. Tapos lahat doon, karamihan, occupied. So, yung mga occupied na yun, ayun po yung mga dating owners or mga nag-loan na hindi na nakabayad sa property nila. Ngayon, ibebenta ulit yun ni Pag-ibig yung property nila. Ngayon, papasok yun dun sa acquire asset. Then, bebenta ni Pag-ibig yun. Kapag may ibang bumili, yung bibili nun, siya yung magpapalaya sa inyo, hindi po si Pag-ibig. So, kung sakali di naman nabebenta pa yung property nyo, hindi rin naman po kayo papalayasin ni Pag-ibig. Pero ayaw po natin yon kasi kinuha natin yung property natin kasi gusto natin maging atin. Kaya kung sakali na lumampas po ng 3 months, 5 months, 11 months, punta po kayo kay Pag-ibig Fund. Tapos itanong nyo po kung pwede nyo po ba i-apply ng reconstruction para po mabawi nyo po or maibalik po sa inyo yung property nyo. Pwede po yun. So, nung nalaman ko yung option na yun, ni Pag-ibig, yung may in-offer siyang ganyang program, mas nais na po yung pakiramdam ko. Pero binabayaran ko po yung housing loan ko kasi ayoko po umabot sa part na maggaganon-ganunan pa kami ni Pag-ibig. Wag naman po. Ginagawa ko lahat yung best ko para mabayaran ko yung 30 years na housing loan ko. So far, naka 5 years pa lang ako. So running 6 years pa lang po. Kaya medyo matagal-tagal pa ang aking journey. Baka sa mga susunod na panahon, hindi ko alam anong mangyayari. Kung mababayaran ko ba siya ng buo. Or hanggang 25 years, gugugulin ko na bayaran. Hindi ko po alam yan. Kaya ginagawa ko yung best ko para lumaki yung income ko. Kasi po yung income natin ngayon, hindi po talaga kakasya sa atin mga nangangarap na magkaroon ng sariling bahay dito sa Pilipinas. Medyo ganun talaga po Mahirap talaga. So, ayun po ang masasabi ko na pwede nyo pong gawin. So, yung 3 months nyo, kung gusto nyo po na mas may peace of mind kayo, hindi pa convincing yung sinasabi ko, punta po kayo kay Pag-ibig, tapos itanong nyo po yung reconstruction program kung pwede nyo po siyang i-avail para po mabawi nyo yung property nyo just in case na foreclose na po yung property nyo. Ngayon, kung hindi pa naman po na-foreclose, may letter pa lang po kayo natatanggap, kapag ka-final demand na po yan, mag-coordinate po kayo dun sa law firm. Meron pong number yung law firm doon, may email po, sino yung hahanapin nyo, i-email nyo po or tawagan nyo po, makipag-coordinate po kayo na pwede po ba partial muna kasi talagang naghirap lang ganyan. Pero hindi ko naman tatakbuhan. Kausapin nyo po, kumbinsihin nyo po na talagang gusto nyo naman bayaran, hindi nyo naman tatakasan yung property nyo. Kaya tutulungan naman po nila kayo. Kasi yun naman po talaga yung goal nila matulungan tayo. Minsan lang po takot po tayo kapag hindi natin alam yung proseso. Kaya parang kinakabahan tayo, na-anxious tayo, na-anxiety tayo. Hindi natin alam anong gagawin. Ang ending, hindi na po natin babayaran. Tapos parang ini-squat mo na po yung sarili mong property. Sayang naman po, ilang taon mo na binayaran, diba? Ayaw naman po natin na mawala siya. So yun, sana po nakasagot ako ng maayos sa inyong tanong. So, ganyan po din siya. Ipo-full payment ba yung balance ko? For me, sa akin po talaga ito, impossible na mga anak tayo ng 735,000. Hindi natin i-housing loan yan kung meron tayong ganyang halaga. Paano mo yan ipo-full payment? Impossible po talaga yan. Kaya, punta po kayo kay Pag-ibig. Tanong nyo po kung pwede po ba i-partial payment nyo. Kasi willing naman po kayo magbayad. Meron lang po talagang nangyari kaya hindi nyo po nabayaran. Kasi hindi po talaga yan makatotohanan. Paano mo yan babayaran? Tapos ang hirap ng buhay natin. For me, hindi po yan makatotohanan talaga. Coordinate po kayo sa law firm na naniningil or kung si Pag-ibig po man yung naniningil sa inyo, punta po kayo tapos pwede nyo po i-repa-compute
para kung nahihirapan po kayo sa laki ng amortization nyo, ma-adjust po yan eh. Parang dadaan kayo ulit sa process ng housing loan, yung approval process. Sana po nakatulong.